Good day mga ka-wisdom! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang fallen angel statue na natagpuan ng dalawang construction worker na nagmula sa Russia. Totoo bang itong fallen angel o isang statue lang? Kaya bago natin ituloy, siguraduhin ikaw ay nakasubscribe na dito sa Pinoy Wisdom. Ang anghel o serapin ay isang uri ng nilalang, ayon sa maraming mga pananampalataya, na may tungkuling maglingkod sa Diyos. Nilalarawan din ito bilang isang kaluluwa, hangin o espiritong nakatutulong sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag sa mga mamamayan ng mga salita ng Diyos, kabilang sa mga anghel ang mga kerubin. Sa kahabaan ng larangan o gawain ng mga anghel, nakatuon sila sa paglilingkod sa mga Kristiyano. Gumaganap sila bilang mga espiritong tagapagbantay o hanging tagapagtanod. Tinutulungan nilang maging tapat sa pananampalataya ang mga Kristiyano, hanggang sa huling saglit ng buhay ng huli. Pinagsasanggalang ng mga anghel ang mga tao laban sa paglusob ng mga masasama. Bagaman hindi nahahadlangan ng mga anghel ang pagdaranas ng kahirapan o pagkatalo ng mga Kristiyano, malalaman lamang sa kalangitan ang pagiging mabisa ng lihim na mga gawain ng mga anghel. May mga paniniwala rin na kaya ginawa ng Diyos ang mga anghel ay para magsilbing gabay sa tao. May kakayahan ang mga anghel na ituro, baguhin, mamagitan, at patnubayan ang mga kaganapang pangkaranasan ng mga tao, subalit naaayon lamang sa pag-uutos at kagustuhan ng Diyos. Hindi nalalaman ng mga tao kung kailan ito nangyayari, bagkus nagaganap ito sa tahimik na kaparaanan lamang na hindi nakikita ni Newman. Noong January 2023 may nag-trending na video sa social media na TikTok kung tawagin, umani ng maraming kumanto ang mga netizens patungkol dito. Maraming opinyon, haka-haka at teorya ang nabuo dahil sa video ng fallen angel statue na nahukay ng dalawang construction worker sa Serbia, Russia. Ang video ay nagpapakita sa kanila na namamangha sa imahe, na naglalarawan ng isang hubog na figure na may hawak na kalasag at may mga pakpak. Sinabi ng mga ito na natagpuan nila ang larawan sa isang lubid ng grabo kung saan sila nagtatrabaho, at naglalabas ito ng kakaibang enerhiya na maaari nilang maramdaman sa kanilang mga katawan. Nang maglaon, sinabi nilang kinuha ng mga awtoridad ang iskultura para sa karagdagang pag-aaral. Mabilis na kumalat sa social media ang viral video, na nagpasiklab ng iba't ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng rebulto. Ang ilan ay nag-isip na ito ay isang tunay na patay na anghel na natakot. Gayunpaman, ibinasura ng isang kinatawan mula sa kumpanya ng pagmimina ang mga haka-haka na ito sa pamamagitan ng pagsasabi na ang rebulto ay nasa lugar ng trabaho sa loob ng ilang panahon. Ang mga anghel ay naging sikat na paksa sa mga estatwa, lalo na mula noong 2007 classic Doctor Who episode na Blink, kung saan sila ay ipinakita bilang mga makasalanan at masasamang nilalang. Sa palabas, ang mga estatwang bato na kilala bilang mga anghel na kumakanta, na karaniwang makikita sa mga sementeryo, ay inilalarawan bilang mga nakakatakot na nilalang na nakakagalaw lamang kapag hindi napapansin at may kakayahang magnakaw ng oras mula sa kanilang mga biktima. Ang kakaiba at masamang malaanghel na imaheng ito ay natuklasan sa Russia, at ngayon ay kinikilala sa buong mundo na kahawig ng isang halimaw mula sa isang palabas sa telebisyon. Gayunpaman, ano ang tunay na katangian nito? Naniniwala ang mga manero ng Russia na kinunan ang viral video na ang estatwa, na natagpuan sa isang minahan sa Sakha Republic sa malayong silangang Russia, ay naglalarawan ng isang anghel na pumanaw na. Ang rebulto ay pinalamutian ng isang espada, kalasag, at tila isang tel ang damit, pati na rin ang mga pakpak sa likod nito. Iginiit din nila na ang bagay ay nahukay ng isang excavator at nagbibigay ng isang uri ng enerhiya. Gayunpaman, tila wala sa mga larawan ang tunay. Ibinunyag ng mga opisyal ng Elga Mine sa isang segment na inilabas matapos sumikat ang video na ang larawan ay nasa kampo ng pagmimina sa loob ng ilang sandali bago nagpasya ang mga manggagawa na gawing viral ito. Ito ay sinadya bilang isang biro.
Para sa inyong kaalaman, ang mga anghel na namatay ay tumutukoy sa mga pinaalis mula sa langit. Bagamat ang pariralang, anghel na namatay, ay hindi tahasang binanggit sa mga relihiyosong teksto ng Abraham, ito ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang mga anghel na pinaalis sa langit o yaong mga nagkasala. Ang mga nahulog na anghel na ito ay madalas na pinaniniwalaan na nakakaimpluwensya sa mga tao na gumawa ng mga kasalanan. Ang konsepto ng patay na mga anghel ay nagmula sa aklat ni Enoch, isang Judaic na teksto na nagmumungkahi na ang mga anak ng Diyos sa Genesis ay mga anghel. Sa panahon ng ikalawang templo, ang ilang grupo ng mga Hudyo ay naniniwala na ang mga anghel na ito ay bumagsak at gumawa ng mga Nephilim kasama ng mga babaeng tao. Ipinadala ng Diyos ang malaking baha upang alisin sa mundo ang mga nilalang na ito, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay nanatiling mga demonyo. Kapwa tinanggihan ng Rabbinic Judaism at ng mga awtoridad na Kristiyano ang ideya ng pakikipag-asawa ng mga anghel sa mga tao. Tinitingnan ng teolohiya ng Kristiyano ang mga kasalanan ng mga nahulog na anghel bilang nangyari bago ang kasaysayan ng tao, na kinikilala sila bilang mga pinuno sa paghihimagsik laban sa Diyos, kasama ang mga demonyo. Sinaliksik ng mga kasaysayan ang koneksyon sa pagitan ng mga nahulog na anghel sa teolohiyang Kristiyano. Isa sa mga pangunahing punto ng pagtatalo ay hindi sila tinatawag na mga anghel, at hindi tulad ng mga anghel, sila ay sinasabing umakyat sa langit upang makinig sa mga lihim ng langit. Sa tradisyonal na paniniwalang Islam, ang mga nilalang na ito ay tinutukoy ng iba. Ang mga anghel ay itinuturing na mga immortal na nilalang. Ito ay dahil pinaniniwalaang hindi sila namamatay. Ang mga anghel ay nagtataglay din ng karunungang hindi masusukat kahit ng pinakamatalinong tao dahil sila ay purong espiritu, hindi sila sakop ng ating oras at panahon, datapwat ang tao ay nasa oras at panahon kaya sila pumaparito. Ayon sa mga lumang kasulatan at naniniwala sa pamahiin, ang palaging pagpapakita ng serye ng mga numero tulad na lamang ng 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, at iba pa at maaring isa sa mga pamamagitan ng pagdadala ng balita at babala ng mga anghel. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell dito sa Pinoy Wisdom.